Ito naman po ang isang episode ng The Updates from The Hague. No? Ito po ang 8 updates natin from The Hague. Itong mga updates from The Hague ay tungkol sa mga developments ng kaso ni Tatay Digong. Hindi po ako miyembro ng defense team, kaya po pwede akong magdiskurso sa mga pangyayari dyan sa hukuman. At syempre ako po ang kauna-unahang Pilipino asyado na naging accredited counsel ng ICC. Okay? Now, maalala niyo po na binalita natin ang issue ng diskwalifikasyon ng mga maestrado. Nung una, nabasura yung motion ng mga abogado ni Tatay Digong para ma-disqualify ang 2 judges from Benin and from Mexico. Mga pangalan nila ay si Judge Ganso na taga Benin at si Judge Yeran na taga Mexico. Now, nabasura yon kasi ang sabi ng hukuman, yung provision na sinight ng ating abogado ni Tatay Digong ay para lamang sa voluntary disqualification ng mga judges. Ibig sabihin, kung yung mga West mismo ang nais na mag-inhibit. Now, nabasura po yan dahil ang sabi ng hukuman, yan po ay maling provision. Ang dapat na gamitin provision ay yung ibang provision ng ICC Rome Statute na i-disqualify ang mga judges kapag ito po ay hiningi ng akusado o ng partido. Now, naghain po sila ng pangalawang motion para ma-disqualify itong 2 judges pa rin. Yung parehong judges pa rin po from Benin and from Mexico. At ang dahilan ay dahil itong 2 maestradong ito ay sumapi doon sa naunang desisyon ng ICC kung saan pinayagan nila na magtuloy sa preliminary investigation ang Office of the Prosecutor. Now, ito po yung isa sa pagkakaiba ng proseso sa ICC. No? Bago tumuloy sa preliminary investigation, dahil mga panahon na yon na pinagdidiskursuhan ang Tratado ng Rome, ininganyo nila yung Amerika na sumapi. Kasi sabi ng mga Amerikano, napaka-makapangyarihan yung West na yan, wala namang pananagutan. Dahil sa Amerika, hinahalal ang mga attorney general. No? At ang sabi ng Amerikano, ito, o pwede siyang magkaso laban sa isang presidenteng nakaupo, and yet wala siyang pananagutan. Siya'y binoto lamang ng mga diplomats, no, na nagre-represent ng iba't ibang mga bansa. Kaya ang nangyari po ay nagkaroon sila ng special na provision dito sa Rome Statute na nagsasabi na walang pwedeng gawin ng prosecutor na walang pagsang-ayon ang tinatawag na pre-trial chamber. At kaya nga po, bago magsimula ng preliminary investigation, ay kinakailangan humingi muna ng basbas sa pre-trial chamber. Now, itong 2 mahistradong ito ay nakaupo rin sa pre-trial chamber at sila ay bumoto na po pwede na magsimula ang preliminary investigation. Pero ang dahilan nila, ito po yung dahilan nila. Ang dahilan nila ay hindi dahil merong jurisdiction ng hukuman. Ang dahilan nila ay dahil yung Office of the Solicitor General, si Maynardo Guevara, hindi niya inallege yung implikasyon pag tayo ay umalis na sa Tratado ng Rome. Ang sinabi lang niya, gumagana ang ating mga hukuman at dapat hindi maghimasok ang ang ICC. Pero ang sabi talaga nung majority decision, yung decision ng pre-trial chamber, hindi mo naman inallege yung lack of jurisdiction. Ang inallege mo lang yung tinatawag na complementarity. Yung complementarity nga po, yung ICC should not assume jurisdiction if local courts are able and willing. So dahil ang complementarity lang ang inallege mo, ibig sabihin, inaamin mo na may jurisdiction. Pero malinaw sila na hindi ito desisyon sa jurisdiction na po pwede pa yang mailabas sa mga susunod na kabanata ng paglilitis kay Tatay Digong. Now, matapos pumabasura yung naunang motion para ma-disqualify itong taga Benin at taga Mexico, ay naghain ng pangalawang disqualification kasi nga, ang sabi ng mga abogado ni Tatay Digong, nagdesisyon na sila na may jurisdiction. So dapat mag-disqualify na sila dahil meron silang prejudgment. Now, ang latest development po ay, well, nauna na po nagsabi ang prosecution na it is an issue of law, so wala itong bias. Either sa tingin nila, as an issue of law, as an issue of interpretation of the Rome Statute, meron o wala jurisdiction ng hukuman. No? Dahil nga po yung jurisdiction ay meron tayong tinatawag na rationale tempore. Hindi lang sapat na ang mga krimen ay nangyari doon sa mga panahon na miyembro ang isang bansa sa ICC, kundi kinakailangan
nagsimula ang proseso sa loob ng isang taon matapos mag-withdraw ang isang estado kung ito ay gagamitin nga sa isang bansa na bumitiw na sa ICC. At nagkaroon nga ng desisyon dati na yung isang bansang bumitiw dahil ang pagbitiw niya dahil yung pagsisimula ng preliminary investigation ay sa loob ng isang taon matapos pagbitiw, ang sabi ng hukuman ay po pwede talagang magpatuloy. Siyempre, ang corollary niyan, kung lampas na sa 1 year yan, hindi na dapat magpatuloy. No? But in any case, ang sagot ng dalawang maestrado ay, unang-una, merong overwhelming presumption na magiging patas ang mga huwes. Pero beyond yung overwhelming presumption na magiging patas sila, inulit nila. Hindi sila nagdesisyon sa jurisdiction ng hukuman. Ang sinabi lang nila, hindi nga i-renace ang issue ng jurisdiction. So hindi po pwede na ma-dismiss siya on basis of lack of jurisdiction dahil hindi hiningi ng Pilipinas na i-dismiss yung kaso dahil nga sa dahilan ng lack of jurisdiction. So